During that time din, sir, Bakit naging negative kung siya bumaril? ah, Sino bumaril, John Ace? Yung sibilyo? O yung civilian na sa likod? Yung napansin ko pong may binubunot na baril yung back ride, dun ko na po hinubad ng mabilis yung helmet ko. Yung nga, yung PNP dapat, constant reminder niyo sa mga tao niyo, yung plain view doctrine. Kasi palagi nababiolate pag may checkpoint. Kasi kung kinapkapan ninyo dyan na wala kayong plain view na nakikita, kung kakasuhan kayo, pwede kayo magkakaso talaga. Yung mga kababayan natin ngayon nakikinig, pwede kayo nila ireklamo yung pulis o yung sundalo o sino mang nagka-checkpoint sa kanila na binabiolate yung plain view doctrine. Di ba? Ayun, kagaya mo, i-open. Paki-open nga yung kuan mo. Oh, bakit ko i-open? Sino ka para magpa-open sa akin ng aking sasakyan? Sasakyan ko ito eh. Di ba? Dapat ang checkpoint, plain view doctrine lang. Kung may nakita kayo niyan na nakabukol, ayun, may probable cause ka na kapkapan. Pero kung wala naman, bakit mo kapkapan? You are violating my privacy. Di ba? So dapat remind palagi ang pulis natin yung plain view doctrine. Yan ang palaging nababiolate at alam natin na may tama ang pulis kapag sila ikinasuhan dyan sa plain view doctrine. Go ahead. Mr. Chair, ito sa lahat ng mga pulis, wala nang masama kung kayo po'y magpara ng mga nakamotor, pero dapat may probable cause. Halimbawa, nakita nyo na walang headlight o nakita nyo na yung motor tabingi yung plaka o walang plaka, yun, probable cause yun para pwede siyang parahin, nasitahin, ba't wala kang plaka, yung mga ganon. Hindi yung basta't para baka makatsamba ng walang rehistro o expired rehistro saka impound yung sakyan. Bawal po yun. So ngayon, rules of engagement. Dito malinaw na hindi nasunod yung tinatawag na rules of engagement. Yung mga pulis natin, baril muna sa kapapaliwanag. Dapat kayong mga pulis, gagamitin nyo lang inyong baril kung nakita nyo na yung suspect o yung tao hinahabol ninyo ay armed and dangerous as well. Kung nakipagbarilan sa inyo. Pag tumatakbo na yung tao, huwag nyo nang habulin. Sa maraming insidente, tumatakbo na po yung suspect o yung tao hinahabol, pinagbabaril pa rin. Wala na, hindi na po nasunod yung rules of engagement. Yun siguro po, Attorney Bernardo, magpasa rin po kayo ng memorandum tungkol dyan na strictly observe yung tinatawag na rules of engagement. Sir. Yes, Your Honor. We will update issuance of the NAPOLCOM and the PNP operational procedure on the matter. Nasa operational procedure po yan, no, sir? Yes, Your Honor. Siguro, just a reminder again, sir, na recently, palaging nangyari na ito, nababiolate na itong rules of engagement, paki-seminar every now and then, and yung mga tauhan nyo to remind them, parang something to that effect, sir. Yes, Your Honor. Nasa rules of police operational procedures natin yan. I don't know what particular section, pero nakalagay talaga yan doon yung graduated use of force. Di ba? Yes, Bakit mo babarilin yung tao na tinapunan ka lang ng helmet? Babarilin mo na. Di ba? Talagang, yung sinabi mo pa, nalasing. Kaya wala sa tamang pag-isip dahil lasing yung tao. Lasing. Kaya dubli-dubli talagang kaso ng tao na yun. Okay. So, Mr. Chair, isa na lang. Now, sunod is yung Miranda Doctrine. Dapat memorize ng mga pulis nyo yun. Sampulan ko si Police Corporal J.M.R. Yim, bigkas nga po yung Miranda Doctrine. you have the right to remain silent. Anything you say might be used and can be used against you in a court of law. You have the right to have own counsel of your own choice. If you cannot afford, the government will give you once free. Dapat ma-promote ito. Magaling, investigator Investigator. Kaya alam na alam niya yung Miranda Doctrine. Kasi marami sa mga pulis natin, Mr. Chair, hindi alam. Mabulol siya, diretso-diretso magaling. Hanga ako sa iyo, Corporal. Talagang ikaw ay isang pulis na alam niya yung trabaho. Si Senator Estrada ata, may gusto sabihin, Senator Jinggoy? Senator Tufo, with the Senator permission Jinggoy. of the Chair. Mr. Chair, nasaan si Corporal Sabilio? Your Honor, nakakulong po siya. Nakakulong? Opo. Bakit siya nakakulong? Because of this incident? Yes, Your Honor.
All right. Si John Ace, John Francis. Ay, yung John Ace. Umpad? Okay, natanong na siya. Pwede Hindi pa natanong. i-describe sa amin yung kung ano yung pangyayari. Una po muna nun, kinuha ko po yung sahod ko dun sa katrabaho ko sa Eastwood. Tapos yung pauwi na po ako, banda sa may Talipapa, sa elementary. Dun ko na po napansin na Saan ito? sinusundan po Saan nila ito? ako. Sa may Talipapa po muna nag-umpisa sa Saan San nga? Anong Isidro. bayan to? No? Barangay San Isidro po. Saan nga yan? San Isidro Rodriguez Rizal. Rodriguez, okay. Tapos yung pababa na po ako, sinisitsitan po nila ako, di ko po sila pinapansin. Sinisitsitan ka nila sa Bilyo. Opo, nakamotor din po sila. May kasama si Sabilyo. Opo, civilian, na, may bag po na itim. Yung si Sabilyo nakamotorsiklo, Opo, naka-uniforme. hindi po, Ay, hindi siya naka-civilian. naka-uniforme. Opo. Oh, Tapos yung napantayan na po nila ako, tinanong po ako ng driver, sabi, "Boy, taga saan ka?" Sabi ko, "Taga dyan lang po ako sa Tulay." Tapos sabi niya, sino nagtanong sa'yo? yung driver po na si Sabilyo. Oh. Alam mong pulis siya, hindi pa. Hindi po. Hmm. Ang sabi niya po sa akin, "Pulis ako, asan yung papel mo?" Hindi ko naman na po inisip na pulis sila kasi mga nakainom po tapos nakasibilyan. Kaya pinatakbo po ng mabilis yung motor. Okay. Hinabol ka. Opo. Pagdating ko po sa bahay, pagbaba ko po ng motor, kumatok po ako sa pinto. Mabilis din po yung paghinto nila sa kanto namin eh. Yung napansin ko pong may binubunot na baril yung backride, dun ko na po hinubad ng mabilis yung helmet ko para iamba ng pagbato. Na-identify ba kung sino yung kasama ni Sabilyo? Opo. Parehas, Na-identify? parehas na po sila nakakulong. Ah, okay. Pulis din, hindi? Civilian lang po. Hmm. Tapos yung pagbabad ko po ng helmet, napaabante po konti yung motor nila kasi nakasagabal po yung bag niya sa likod eh, di niya po mahugot agad. Kaya yung malapit na po ako sa kanila kasi lalapitan ko sila, pinaandar na po, doon ko po binato yung helmet, saka po sila tumumba. Yung pagdapli sa back ride. Tapos pag angat po ng driver, doon ko na po napansin na bumunot na po ng baril saka ako pinagpapaputukan. Tumakbo na po ako. Pagdating ko po sa may harap ng bahay namin, sumigaw na po ako na wala nang lalabas, tatakbo na po ako. Tapos nagtago lang po ako sa halamanan ng kapitbahay namin. After 2 minutes po, bumalik ako sa bahay. Doon ko na po nalaman na may tama na po yung isa kong kapatid na si John Francis. 9 years old lang tong kapatid mo? 15. 15 years old lang? Opo. Okay. Tapos? Doon na po, tinakbo na po nila sa ospital. Kasama yung kuya ko. Okay. General Lucas, ano ba ibig sabihin ng oplansita? Meron ba talaga kayong oplansita? Opo, sir. Kasama po yan sa programang... Anong ginagawa ni Sabilyo dun sa site? Your Honor, first of all, sa insidente na yan, si Sergeant Sabilyo acted on his personal capacity in the sense na he is off duty. He Lasing is pa po. off duty Off duty po, sir. Kaya po hindi po siya naka-uniform. and he was under the influence of liquor. Yes, Your Honor. All right? So, Antimano, kinasuhan ninyo. Sino bumaril, John Ace? Yung Sabilyo? O yung civilian na sa likod? Yung si Sabilyo po. Si Sabilyo? Opo. Opo, sir. Kinasuhan po namin. Did But, he admit to the crime? Ito si Sabilyo. sino ang investigador? Inamin ba niya na pinutukan niya itong si John May I- Ace pero tinamaan si John Your Honor, Francis? may I ask the investigator to answer the question? Your Honor, I'm Police Staff Sergeant Kakachan, investigator case. Sino mas mataas sa inyo ni Cabillo sa rango in terms of rank? Sir. Mas mataas ka? Ikaw investigador? Sir. Hmm. So, Corporal Sabilyo, sir, did not admit, sir. the Ano? commission of- Corporal Sabilyo did not admit the crime, sir. Did not admit Yes, sir. that he committed the crime. Yes, sir. Correct? Yes, sir. Or what charges did you file against him?
We file, sir, a homicide and then attempted homicide, sir. Homicide. So what is the status of the case? Saan siya nakakulong? Sir, nasa BGMP po ng Rizal, Your Honor. Mhm. Okay, you explain to me what is this Oplancita? Senator Jinggoy, if I may, homicide ba o murder? Kinaso nyo? Sabi mo kayo na murder. Ito, Yes, sir. Ang ipinail namin, sir, is attempted homicide and homicide, sir. However, sir, during the process of the case, sir, doon sa prosecutor's officer, ginawa nilang ano, sir, inelevate ng nilibit fiscal. nila doon sa In-upgrade, yes, sir. in-upgrade. Murder. Yes, sir. In-upgrade sa murder. Yes, sir. So hindi na homicide. Yes, sir. So the prosecutor's office upgraded it to murder. Yes, sir. All right. Senator Jinggoy, So that is no bail. Yes, sir. Walang bail. Senator Jinggoy. Pwede, Yung within the, konti lang. Senator Yes, sir, Jinggoy, please. mabilis lang. Para hindi mabasura yung kaso basta-basta, anong ebidensya meron kayo? Kasi dinideny niya, he didn't admit to the crime, right? Anong ebidensya meron kayo para siya ay madiin ninyo? Presenta niyo po sa korte. What are the pieces of evidence? Magandang hapon, sir. Corporal Lim, sir. Yes, sir, during the conduct of investigation, sir, yung firearms po ni Corporal Sabilio na-recover namin. Then naka-recover din po kami ng 3 basyo, which is nag-match po sa barrel ni Sabilio po. Anong gamit na baril? Taurus 9mm po. Taurus. Yes po. Nag-positive po yung So nag-match yung shell dun sa yeah. baril. yes, sir. Although, sir, negative sila sa paraffin, sir, pero nag-match yung barrel niya dun sa na-recover naming ebidensya dun sa crime scene. Kailan nyo pinaraffin test? During that time din, sir, Bakit nag-negative kung siya bumaril? sir, Bakit nag-negative ang paraffin test kung siya talaga ang bumaril? Sir, Kasi, Crime Mr. Lab, Chair, you answer Crime Lab. Forensic Group, sir. Yeah. Sir, Police Colonel Pierre Paul Carpio of Forensic 4A. Sir, actually, sir, ang significant findings natin dito is yung matching at identification ng firearms. So, nag-positive naman, sir, yung firearms ni Sabilio, yung Taurus niya, sir, doon sa 3 fired cartridge. Yung tanong nga, Ngayon, bakit sir, doon naman nag-negative? sa gunpowder residue, Yeah. nag-negative siya, sir. Kaya lang, yun naman talaga, sir, ang kuwan ng gunpowder residue. Minsan, sir, talaga, may mga findings kaya siya negative, such as factor, sir, nung revolver versus yung 1911, mas maraming nagpapositive sa revolver. or after a few days na nangyari yung pagpaparaffin test. It is possible also, Hindi, ang sir. sabi kasi ni Police Corporal, on the spot, nag-paraffin test kayo, di ba? On that same day? Yes, sir. Oh. On the spot. Okay. Sir, if I may, we have also our chemist here that is very much capable of answering the questions with regards Yung to... forensic chemist dyan, ang alam na alam Yes, sir. mag-explain kung ano mga factors Your Honor, if I na... may, Yeah. Police Major Rosales, sir. Simple lang naman yung tanong ko. I am not a scientist or I am not a chemist. Di ba usually, ang sabi ni Corporal Jmar, nag-negative siya sa paraffin test. At isinagawa yung paraffin test on the same day. How many hours after the incident, after the crime? Isinagawa yung paraffin test. On that day, sir, na Yes, I know on that day. Ano oras ba nangyari? Yung ah, krimen? madaling araw po, sir. Madaling araw. Ano oras nga madaling araw? Past 12 na po. Past 12. O, kailan nyo isinagawa ang paraffin? Hapon na po ata yun, sir. Hapon? Kinabukasan? Hindi po, on that day, sir. Bali, Ano oras ba nangyari? Sabi mo madaling araw? Sir, 12:05, sir. In the Nag-start morning? yung incident, sir. In the morning, In sir. the morning. Okay, what time did you administer the paraffin test? Sir, I received the paraffin request at 12:40 in the morning of August 21, sir. So roughly more than 24 hours, sir. Oh, wala na talaga. Mag-negative na talaga yan. You told me on the same day. Ano ba? Sinabi mo parehong araw. Sabi ni chemist after 24 hours. That is not the same day.
Sinabi mo parehong araw. Jemar? Yes, sir. Sorry sir, sa tagal na kasi ng ano sir, nang nangyari sir. Ha? Sa tagal na po na nangyari sir, medyo hindi ko na po naalala sir yung date sir. Pero I know sir na Alam mo, pag nagsisinungaling rito, ikaw mauna rito makukulong. Ano ba talaga? 21 na sir, 21 na po. Ano 21? August 21 po, Your Honor. Kailan ba nangyari ito yung insidente? August? August 20 po, Your Honor. August 20. Yes sir. You received, Madam? At 12:40 in the morning of August 21, 2023, Your Honor. So August 20 nangyari ang krimen. So that is 24 hours in the morning. Yes, Your Honor. Usually, pag one day, ang kinundak ng paraffin test, mawawala na yung residue, powder residue. The gunpowder residues can be detected up to 72 hours, Your Honor. 72 hours. Or 3 days, Your Honor. Alright. Ito, one day lang. Bakit na ang findings nyo negative? Yes, Your Honor. Negative result of the paraffin does not mean that the subject did not fire a gun, because the presence of gunpowder nitrates is affected by several factors, sir. Like the type of caliber used. Between po sa revolver and sa pistol, mas malaki po ang chance na mag-positive yung revolver dahil separate po yung mga parts niya. So yung leakage po ng gunpowder residue, mas malaki yung chance na ma-deposit sa kamay. Another factor po ay yung mga wind direction. Kung ang wind direction po ng time na yon ay away sa shooter, so hindi po talaga magde-deposit sa kamay niya. So kung papunta naman po sa shooter ang direction ng wind, most likely magpa-positive po siya. Another factor po is the direction of firing. Pag pataas po tayo bumaril, yung gravity, most likely may made-deposit din po sa kamay natin compared sa pababa. So yun po yung mga factors na maaring mag-contribute sa negative result ng paraffin test. O halimbawa, naghugas ng kamay ng alcohol. Ordinary washing of hands, sir, hindi po mari-remove ang will not gunpowder affect it. residues. Yes, Your Kahit Honor. hugasan mo ng suka yan. Hindi. Yes, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Alright.